Ang alamat ng prinsesa at ang lihim na bato. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na matatagpuan sa gitna ng matataas na bundok at luntiang mga kagubatan, may isang prinsesa na nagngangalang Layla. Siya ay kilala sa buong kaharian bilang isang prinsesa na may pambihirang kagandahan. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. At ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, mayroong isang lihim na bumabalot sa kanyang buhay na hindi alam ng sino man. Si Prinsesa Layla ay hindi tulad ng ibang mga prinsesa. Habang ang iba ay abala sa pagdiriwang ng kasal, palasyo at mga marangyang damit, si Layla ay nagdurusa sa isang lihim na sakit. Hindi siya makalakad ng maayos. Kahit anong sapatos na isuot niya, laging may nararamdamang kirot sa kanyang mga paa. Kaya naman, siya ay palaging nakayapak at madalas ay nakakulong lamang sa loob ng kanyang silid sa palasyo. Isang lihim na hindi alam ng karamihan. Nang dahilan ng lahat ng ito ay ang sumpang itinago ng kanyang mga ninuno. Si Haring Leonidas, ang kanyang ama, ay isang mabuting hari at nagmamahal sa kanyang anak. Ngunit siya rin ay nagtataglay ng isang lihim na matagal nang hindi pinaalam sa buong kaharian. Ayon sa isang matandang manghuhula na dumaan sa kanilang kaharian maraming taon na ang nakalilipas, isang sumpa ang nakatali sa dugo ng bawat prinsesa sa kaharian. Ang sumpang iyon ay nagmula sa isang mahiwagang bato na matagal nang nakatago sa ilalim ng palasyo. Ang bato ay may kapangyarihan upang magbigay ng biyaya sa sino mang prinsesa. Ngunit may isang kondisyon. Ang prinsesa ay kailangang matutunan ang pinakamahalagang aral sa buhay bago siya magtagumpay at matanggap ang kagalingan ng bato. Ang bato ay matagal nang itinago sa ilalim ng isang malaking puno sa loob ng palasyo. Ang mga batang prinsesa at mga tagapaglingkod sa palasyo ay hindi alam kung saan ito matatagpuan. Ngunit ang bawat henerasyon ng mga prinsesa ay pinanganak na may kaalaman ukol sa mahiwagang bato at sa sumpang nakapalibot dito. Pinipilit ng bawat prinsesa na malaman ang sikreto ng bato. Ngunit sa bawat pagtatangka, sila ay hindi nagtatagumpay. Patuloy na nagdurusa sa isang lihim na sakit na nagiging sanhi ng kanilang kahinaan. Si Prinsesa Layla, bagamat maganda at mataas ang estado sa buhay, ay hindi rin nakaligtas sa sumpang ito. Siya ay nahirapan hindi lamang sa pisikal na sakit na dulot ng kanyang mga paa, kundi pati na rin sa sakit na dulot ng pag-iisa at kalungkutan. Hindi niya na kayang ipagmalaki ang kanyang tunay na kalagayan sa mga tao. Palagi siyang itinuturing na isang prinsesa na perpekto, ngunit ang kanyang mga paa ay nagiging sanhi ng kanyang kalungkutan. Isang araw, habang si Prinsesa Layla ay naglalakad sa hardin ng palasyo, siya ay napansin ng isang batang manguukit ng kahoy na nagngangalang Toran. Si Toran ay isang batang naglalakbay mula sa ibang kaharian at may natatanging kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nang makita siya ni Prinsesa Layla, ang batang manguukit ay hindi nakatagal
at agad na nagsalita. "Prinsesa, alam ko kung ano ang iyong hinahanap," sabi ni Toran. "Ang lihim na bato na matagal nang nakatago sa ilalim ng iyong palasyo ay may kapangyarihang magpagaling sa iyo. Ngunit upang magtagumpay, kailangan mong matutunan ang pinakamahalagang aral na maaaring matutunan ng isang prinsesa." "Naiintindihan ko," sagot ni Prinsesa Layla. "Ngunit hindi ko kayang maglakad at hindi ko alam kung paano ko matututunan ang aral na iyon." "Ang pag-aaral ng aral ay hindi laging nangangailangan ng lakas ng katawan, prinsesa," sagot ni Toran. "May mga pagkakataon na ang pinakapayak na hakbang ay siyang pinakamahalaga. Sa iyong kahinaan, matutuklasan mo ang iyong pinakamalaking lakas." Nagtanong si Prinsesa Layla, "Ano ang ibig mong sabihin?" Si Toran ay ngumiti at nagsabi, "Tingnan mo ang bato na matagal nang nakatago sa ilalim ng puno sa likod ng palasyo. Kung nais mong malaman ang iyong aral, kailangan mong magsimula sa paghahanap ng bato." Hindi nag-atubili si Prinsesa Layla. Agad na nagtungo sa likod ng palasyo kung saan matatagpuan ang puno na tinutukoy ni Toran. Nang dumating siya sa lugar, nakita niya ang isang matandang puno na may mga ugat na sumasanga sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng puno, nakita niya ang isang kakaibang bato na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Hindi ito ordinaryong bato. Ang kulay nito ay tila nagbabago mula sa lilang kulay na tulad ng sa langit patungong mga kulay na may bahid ng dilaw, berde at asul. Habang tinititigan ni Layla ang bato, siya ay nakaramdam ng kakaibang pangingilabot sa kanyang puso. Mararamdaman mo ang pagtanggap, ang lakas ng loob at ang habag. Hindi na siya natakot sa sakit na dulot ng mga paa, kundi nagpasya siyang magpatuloy na parang ang bawat hakbang na isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Pinagpatuloy ni Prinsesa Layla ang paglapit sa bato. Habang siya ay humaplos dito, isang mahiwagang liwanag ang sumiklab mula sa bato at napuno ang buong hardin. Naramdaman ni Layla na ang sakit sa kanyang mga paa ay dahan-dahang humupa. Ang kanyang mga paa ay naging malusog. Ang kirot na dati sumisira sa kanyang bawat hakbang ay nawala. Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay na natutunan ni Prinsesa Layla. Habang siya ay nakatayo sa harap ng bato, napagtanto niya na ang pinakamahalagang aral na natutunan ay hindi ang kagalingan ng katawan, kundi ang pagpapatawad at pagtanggap sa sarili. Natutunan niyang tanggapin na ang kanyang kahinaan ay bahagi ng kanyang lakas. Ang pagtanggap sa sarili at sa kanyang mga limitasyon ay nagbigay sa kanya ng tunay na lakas ng loob na pamunuan ang kanyang kaharian. Sa pagbabalik ni Prinsesa Layla sa palasyo, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na siya natatakot sa mga pagsubok at sakit na dulot ng kanyang kahinaan. Pinangunahan niya ang kanyang kaharian, hindi sa pamamagitan ng lakas ng katawan, kundi sa pamamagitan ng lakas ng kanyang puso at malasakit sa bawat isa. Natutunan niyang magtagumpay
hindi sa pagkakaroon ng perpektong katawan, kundi sa pagkakaroon ng isang puso na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Dahil sa kanyang karanasan, naging inspirasyon siya sa buong kaharian. Ang kanyang mga mamamayan ay natutong yakapin ang kanilang kahinaan at tanggapin ang kanilang mga sarili. Sa huli, ang kaharian ay nagsimulang makaranas ng tunay na kasaganaan at kapayapaan. Ang sumpa ng bato ay natapos na at si Prinsesa Laila ay naging isang simbolo ng pag-asa at lakas para sa lahat ng naniniwala na kahit sa kahinaan may lakas na nagmumula sa pagtanggap at malasakit. At mula sa araw na iyon, hindi lamang ang kaharian ng kanyang ama ang naging makapangyarihan, kundi pati na rin ang puso ng bawat isa sa kanilang bansa na natutong magmahal at magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok.